Punta lang po tayo sa ating Google at itype lang po natin ang prc.gov.ph or kung lumabas na po ito na https na may online prc.gov.ph, ito po yung pindutin natin. Scroll up lang po natin, click proceed, scroll up ulit, at pindutin nyo po itong I have read, understood, and agree with the PRC privacy notice. At basahin nyo na lang po yan. Just click this one. Close. Close. At proceed na po tayo dito sa sign in. Write down nyo lang po ang inyong email address and your password. Pagkatapos po nyan, pindutin ang I'm not a robot at mag-sign in na po tayo. Click OK. Proceed. Sa baba ng profile, pindutin lang po natin ang existing transaction. Scroll up at pindutin naman ang select transaction. Click nyo lang po yung I agree at proceed. Proceed. Click OK. Scroll up lang po natin and proceed once more. Dito guys, meron kayong makikita na examination, registration of passers, renewal, duplicate, and certifications. Since magsiset tayo ng appointment for authentication, dito po tayo sa certifications. Sa katabi lang po ng duplicate. Scroll up lang po natin. At pindutin ang close. Dito po sa certificate, click lang po natin tong select. Kung gusto nyo ng original copy, pwede nyong iselect ang Certificate of Passing, Good Standing, Rating, and Verification. Pero kung gusto nyo naman na authentication lang ang kukunin ninyo, ay pwede kayo ditong pumili. Okay? Halimbawa, ang ipapa-authenticate ko is my professional identification card. Dito sa baba, click nyo lang po ang inyong profession. Kung kayo po ay professional teacher, architect, engineer, at marami pa pong iba. Dito po, write down nyo lang kung ilang quantity or copies yung gusto ninyo. Halimbawa, 3. Dito naman sa baba, please write down or pakitype ng inyong license number. Nasa ID nyo lang po ito, may nakalagay na registration number. Dito sa baba, just select your purpose. For example, kung for local, abroad, and many more pa po. Kayo nang bahala. Example, kung iba pa ang purpose ninyo, you can specify po dito sa baba. Halimbawa sa akin, local na lang. Okay, click proceed. Now, ma-redirect po tayo dito. Okay, click proceed. At dito, we're going to select the preferred PRC regional office. You have to make sure na ang pipiliin natin ay yung nearest branch sa ating lugar. So, since I'm living in Legazpi, dito ako magsiset ng appointment. Now, andito na yung details ng ating appointment. For the certification, authentication, for professional ID, and dito sa baba yung amount is 75 pesos per document. Since yung quantity natin ay 3, total amount is 225 pesos. Yan. Dito naman makikita nyo ang purpose, which is the certification. Sa baba yung branch, which is the PRC Legazpi, scheduled date and time, November 18, 2025. Meron din po ditong specific time. Example, you are not available tomorrow. Pwede po kayong pumunta the day after your appointment. Mga 2 to 3 days, okay lang po. Wag lang po before your appointment.
Halimbawa, hindi kayo available sa appointment date, pwede nyong pindutin ang view other dates. Pwede kayo makapili ng ibang time or date, but then guys, limited lang po ito. Okay? So now, kapag all set na tayo, click na po natin ang proceed. Scroll up lang po natin and pili na po kayo ng mode of payment ninyo. Example, ang mode of payment na gagamitin ko is GCash because this is quite convenient. Okay? Pero pwede din naman kayo gumamit ng PayMaya or debit or credit card. Okay? So, andito na yung transaction summary po natin. Scroll up lang po natin. At tandaan na meron po itong 8 pesos convenience fee. Okay, once we're done, click submit. Once more, nandito po yung ating order summary, certification, service charge, subtotal, and then the total amount. Halimbawa, GCash ang mode of payment. Click lang po ulit natin dito ang GCash. Kung debit or credit card naman po ang gagamitin ninyo, just fill out the necessary information po dito. At kapag tapos na, just click I'm not a robot. And then, dito sa baba, pindutin nyo naman po ang confirm and pay. Now, let's assume that we are done with our payment method. Back lang po natin hanggang sa makita natin ang profile at sa baba nun ay merong existing transaction. Click lang po natin yan. This is quite really important dahil dito tayo magda-download ng document na ipipresent po natin and yung claims tab na po nakasama. Okay? Now, just click here. Click proceed. At dadalhin po tayo dito. Makikita nyo dito ang inyong payment details, document, and EOR. Sa lahat ng option na ito guys, ang pinaka-importante lang po is the document. Magpa-print po kayo ng at least 1 to 2 copies. And of course, don't forget na ipa-photocopy po ninyo ang inyong document. Ayan, makikita nyo yung appointment date, yung name ninyo, kung ano yung application number, claim slip, and many more. So, ayun muna siya guys for now. Sana ay meron kayong natutunan and see you in my next tutorial.